Hello? Matalas yung mata niya, Pastor. Oh, grabe. Mabalasik ang mata. Balasik, praise God. Ano pa ho? Mabalasik man dagit. Mahaba ang kuko. Mahaba ang kuko. Sige, maganda Matulis yung ang- observation nyo. Matulis ang kwan. Tuka. Malabay ang pakpak. Mandaragit. Opo. Timing. Lahat ng sinasabi nyo ay makikita nyo ho sa agila. Alam niyo po ba na ang agila ay nabubuhay o pwedeng mabuhay ng 70 years? Grabe po, no? Yung agila pwedeng mabuhay ng 70 years. Hindi dahil mabalasik siya, hindi dahil para bang hari ng air, you know? Hindi dahil ang agila ay parang nagsisimbolo ng katapangan. You know why? Bakit siya kayang mabuhay ng 70 years? Hindi dahil sa physical na anyo niya or physical strength, but because of the eagle himself is mentally matatag. Sabihin natin, mentally. Mentally. Yes. Grabe, no? Kaya si Agila ay nabubuhay ng 70 years. Kasi, kasi po ay matatag ang kanyang kaisipan, ang kanyang utak. Alam niyo po. At isa to sa kamangha-mangha. Pansinin niyo sa ating panahon ngayon, ang daming may tama sa utak. Tingnan mo yung katabi mo. Hello, walang tama sa utak yan. Amen? Isa. Hello. Amen, Pastor. Ang daming nade-depress. Ang daming grabe yung pakana ng diablo sa ating panahon ngayon. At ano tinitira? Kaisipan, mental. Yang isip mo ay talagang grabe kung pasensya na kayo, kararating ko lang. At ayan, nagsisettle down na ako. Praise God. So, ano ang pinag-uusapan po natin tungkol sa agila, no? At alam niyo po, ang agila po ay merong tinatawag na painful truth. Ano ho yung painful truth na yon? Pag ang agila po ay nasa 40 years na, meron siyang pinagdadaanan. Ang tawag sa pinagdadaanan niya ay painful truth, masakit na katotohanan. Bakit po masakit na katotohanan? Kasi pag nagkaedad na siya ng 40, okay po, yung kuko niya, Nanay Andrea, bumabaluktot na. Hello? Amen. Are you still there? Which Amen po, supposed to Pastor. be, yes, which supposed to be yung kanyang mabalasik na kuko, yun yung dagit, pangkuha niya. Pero paano ka makakakuha ng target mo kung yung kuko mo ay unti-unting bumabaluktot na? So nawawala na yung purpose. Grabe ho, no? This is really a painful truth. If you're going to look at the eagle himself, hangang-hanga ka. Pero grabe po yung pinagdaanan o pagdadaanan ng agilang ito. Hindi lang po yung kuko, yung kanyang tuka.
Yung tuka niya na yun yung matinding galawan ang gagawin niya, yun din po ay nagbe-bend. Nawawala na ho yung purpose. Para sa isang agilang katulad niya, masaya ho ba siya sa ganong kalagayan? Hello? Hindi po. Hindi po. Grabe po. At itong bagay na ito ay pinagdadaanan po ng isang agila. Pangatlo, yung kanyang mga pakpak unti-unting bumibigat. Pag mabigat na pakpak mo, Nanay Ludi, ano na mangyayari sa'yo? Bagsak po. Tama, no? Sa sobrang bigat. Ito ho yung katotohanan na pinagdadaanan ng agila. Alam niyo po, meron siyang dalawang option. Ano yung unang option niya, Nanay Ludi? Ang unang option niya, mamatay. Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na. Di ba ang hirap sabihin? Hello, Nanay Andrea. Aray ko. Nagagets niyo po? Ikaw matindi dating mo. Ang laki ng katawan mo, nag-gym ka. Di ba? Sikat ka sa simbahan. Ganun agila Grabe. Pero pag edad mo bilang agila ng 40 years old, meron kang tinatawag na painful truth na pagdadaanan. At habang pinagdadaanan mo ito, Ate Ann, Lindon, no? Habang pinagdadaanan mo to, may dalawang pipiliin ko. May dalawa kang pagpipilian. Unang pagpipilian mo, Lindon, mamatay na. Naranasan niyo na ho ba yun? Yung wala nang saysay ang buhay mo. Wala ka nang magawa. See? Kung ikaw ay mahina ang kaisipan mo, mentally, your mental itself, talagang bibigay ka Kaya pansinin nyo sa paligid natin, ang dami hong mga tao, minsan mga tropa natin, kaibigan natin dito sa Bible study, ay talagang bumibigay. May kilala ho ba kayong ganon? Hello? Walang sumagot sa inyo? Hello? Meron pastor bumibigay pagkakulang sa pananampalataya. Di ba ho? Amen, Pastor. Meron, Pastor. Yes, Marami. look at the eagle, di ba? Mga classmate ko. Ang tingin natin sa agila matindi, pero meron pala siyang bahagi ng buhay niya na pagdadaanan. Painful truth. Grabe ho yung painful truth ng agilang to. At meron siyang dalawang option. At ngayong gabing to, mamili ka sa option na yon. Yung unang option, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Pero meron pang isang option na pwedeng piliin mo ngayong gabing ito. Ang magbago. Sabi mo sa katabi mo, pagbabago. 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 Either you choose to die or change. I will repeat. Whether ang pipiliin mo mamatay o change, magbago. At dahil ang agila ay matindi ho talaga, para makasurvive ang agila, lilipad siya sa pinakamataas na mountain na alam niya. Sa kayang pag dumarating na yung ganitong sitwasyon ng buhay niya, pupunta siya doon mag-isa. At maghahanap po siya ng bato. At pag nandun ho siya sa mountain, mga kaibigan, mag-isa siyang umiiyak.
Mag-isa siyang nagdadalamhati. Dahil gusto niya makasurvive, dito na dumarating yung painful, kanina, painful truth. Ano yung painful truth? Yung kuko niya, nagdadal, yung beak niya, nagbe-bend, yung pakpak niya, bumibigat. So pag sa ganitong punto, mamimili siya. Die at it is or change. Since mentally matatag ang kaisipan niya, to survive, lilipad siya to a mountain alone at maghahanap ng bato. At dun magsisimula yung kanyang tinatawag painful transformation. Kanina, painful truth, masakit na katotohanan. Pangalawang nangyayari dahil gusto niyang magka-survive, meron siyang pangalawang pagdadaanan, yung tinatawag na painful transformation. Grabe, ito yung natural na nangyayari sa agila. Talagang mas pipiliin niyang mabuhay kaya pagdadaanan niya tong painful truth. Ano mangyayari sa kanya pag nandun na siyang mag-isa? Yung batong nakita niya ho, ididikit niya po yung tuka niya doon. Kusa niyang pipilitin niya, Nanay Andre, ang mabali. Masakit hindi? Hello? Masakit. Ang sakit po nun. Masakit po yun. Pero dahil nga ang tawag ay painful transformation, tapos yung kuko niya, grabe po talaga. No? Habang yung kanyang tuka ay inaano niya sa bato, no? Hanggang mawala yung tuka niya sa kanyang nguso. At yung kamay naman niya, yung kuko, yung mga kuko, Nanay Ludi, isa-isa niyang tinatanggal. Sino dito gustong pag matigas ang ulo nung kapatiran, tuplasin? Baklasin mo yung tuko niya isa-isa. Masakit, hindi? Masakit? Masakit Amen? po. Ang sakit kuko. Ito pa yung pinakahuling gagawin niya. Ilang pakpak o ilang balahibo sa tingin mo meron ng agila? Hindi natin alam pero marami, tama? Amen? Hello? Amen. Alam niyo kapatid na Lindon, isa-isa niyang aalisin. Excuse me, hindi sabay-sabay niyang aalisin. One at the time. Hanggang mawalan na siya ng balahibo. At ito na yung darating na talagang vulnerable na siya. Yung lamig, grabe, nasa mountain ka eh. Pero take note, this is a painful transformation. While waiting sa transformation niya nangyayari, ito'y nangyayari 150 days, kapatid. Dun sa 150 days, Nanay Ludi, unti-unting tumutubo ang kanyang kuko. Bago marating yung 150 days, unti-unting yung pakpak lumalabas. At yung tuka, nagkakaroon ng panibagong tuka. Grabe po. Grabe yung transformation. Mahirap. Pero yung transformation takes around 150 days. Yung silence, yung isolation, yung waiting. But when it's over, amen, the eagle doesn't just survive. Hindi lang siya nakasurvive. Nagkaroon siya ng panibagong buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sarap po na magkaroon ng panibagong buhay. Marami sa atin na na-inlove na sa Lord, pero nawala na yung pag-ibig niya sa Panginoon. Let us revive our first love to Jesus. You know,
Let us all revive. Yes, may pinagdadaanan ka, pero piliin mong hindi lang makasurvive. Piliin mong magkaroon ng panibagong buhay. Not just 1 month, but every day. Every day. Not 1 month, 1 year. The revival should be every day. We need to be revived. Grabe po. No, yung karanasan na ito. At pag yung pag-ibig mo sa Lord, unti-unting nang lulupaypay, nang lalamig, yes, you need to be revived. Ang tawag dito ay spiritual awakening. Kaya marami sa atin na ang tagal ng Kristiyano and yet ang lamig-lamig because they don't want to be revived. Hinihintay na lang nilang yun na lang sila. Kaya nga may pinag-uusapan tayong corona mga awards, rewards. Diba? Inuna ko yung agila for you to understand. Sa panahon na ngayon, kailangan matatag ang ating kaisipan. If you have that mentally healthy ang mental mo, mentally healthy ka, grabe po. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, ano sabi doon sa Romans 12:2 mga kapatid? Do not be conformed to the pattern of this world, but, ano daw po? But be transformed. Amen? But be transformed. How? By renewing of your mind. Si Satanas ngayon, matindi ang galawan ngayon. But you have 2 options. Whether you die or change by having new life in Christ. That's why this is urgent. No, nandiyan yung copy sa inyo, no? This is urgent. Why urgent? Bakit urgent? Kasi ang dami ng tao. Sinasabi nila born again sila pero spiritually stagnant. Anong ibig sabihin ng spiritually stagnant? Teresa, Ludi, sino po ang spiritually stagnant? Anong pagkaintindi niyo po? Bonsai, hindi gumagalaw, Pastor. Natutulog, walang ginagawa. Yung katabi mo ba pinariringgan mo? Hindi, Pastor. Wala akong katabi. Pinatutulog ko muna sila. O yung sarili natin, minsan or most of the time, para tayong spiritually stagnant. Okay na ako, nagba-Bible study naman ako Online nga ang galing namin, ang dami doon. Pero you don't even understand kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang disipulo. Ang dali mong magalit. You know? Ang tawag doon, spiritually stagnant. Pag ang tubig ay stagnant, ano dating sa'yo nito, Nailudi? Yolando, wala na kayong mga tao dyan? Mabaho, Pastor. Walang agos. Stagnant. Sino naman pinariringgan mo? Diba? Ako, Pastor. Sarili ko. It's myself. Look at that. Ang daming mga Christian today. Kaya nga nakakatuwa ako sa social media. Lumalabas na yung mga kaibigan nating Kristiyano talaga na naninindigan sa katotohanan. Kahit ano ang sabihin sa kanila, they have this strong belief. Tinayuan talaga nila. I remember, siguro aware kayo kay Alvin, tsaka kay Easy, yung sex bomb, di ba? Nakita nyo? Yung talagang tatayuan mo, yung pananampalataya mo, ba't nakakalungkot? Maraming nagsasabi that they are Christian, pero pwede sa kanila ang same-sex marriage. Nakakalungkot. Kaya nga we need to be revived. Amen? Balik tayo sa unang pag-ibig natin. Not today, but every day. This is a heartfelt invitation. Grabe, marubdob na
pag-aanyaya na Nay Ludi, ma-revive tayo, pa-revive tayo. Beverly, pa-revive tayo kasi we need Jesus every day. Amen? Heartfelt invitation. Kasi ang dami ng taong naliligaw. At ayaw nating ang pamilya natin ay patuloy na maligaw. They need to be revived in Jesus' name. And of course, we need this experience, karanasan na ang Panginoong Jesus ay ma-encounter natin every day. Kaya mga kapatid, ang disenyo ng Diyos is to revive us. Amen? Sabihin natin, revive. Revive. Amen. You know why? Because God initiated the relationship. Grabe ho, no? Ang Diyos na ang nag-initiate. Kaya maganda to, no? May mga Bible study tayo like this for us to be reminded that God initiated, grabe po, initiated the relationship. Nire-reach out tayo ng Panginoon. And even right now, ano man ang kalagayan mo, you need to be revived. Amen? And if you want to be revived, ang ibig sabihin nito, personal repentance. Hindi katulad ng sinasabi ng isang na, kasi pastor tatay ko, pastor lolo ko, di parang okay na rin. No, it's not. It's a personal repentance to God. Pag sinabing repentance, James, Yolanda, or Beverly, pag sinabing repentance, ano po? Ano ibig sabihin? Hello? Pagbabago po ng isip araw-araw po. Pagtalikod. Pagtalikod sa kasalanan, Pastor. Amen. That's why we need it every day. It's a personal repentance. You want to be revived? Repentance. Hindi ngayon, kundi kada minuto we need God. At pag sinabi mong you want to be revived, gusto kong ma-revive. Ang tawag, parang sinasabi mo, surrender. Surrender. Di ko kaya, grabe. Paglabas ko pala ng bahay, ano na makikita mo? Ang dami. And unexpectedly, talagang double time na si Satanas ngayon. Kaya mga kapatid, personal repentance and surrender. Every day, kaya sabihin natin yon. Yes. Kasi gusto kong ma-revive, Lord. Yung apoy ng pagbabahagi ng salita mo. I want to be revived. And, pag lagi natin sinasabi ito, we are focusing on returning to God, your first love. Amen? You are focusing sa ating Panginoong Jesus na kung saan siya ang ating first love. Tayong lahat ay manalangin. Thank you, Lord, sa pagpapatuloy ng aming Bible study. Samahan mo kami. At salamat sa pagbibigay mo sa amin ng kaisipan ng katulad nito. That we need to be strong mentally, Panginoon. We need to be strong mentally. At pag ang aming espiritual ay patuloy na lumalakas, ang aming mental, Panginoon, ay lumalakas din. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin at sa paalala. Sa pagpapatuloy namin, samahan mo kami, Panginoon. Thank you, Jesus. You are our prayer. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Pakibasa yung teksto. Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32. Sige, malinaw na basa o hanggang ano lang? 15. Sandali. Sige, sino nakakita na? Hello? Sino nakakita na? Lucas? Sino pwedeng magbasa?
Yan, Lucas. Amen po. Lucas 15, magsisimula ka anak sa 11. Okay? Verse 11 hanggang, pero ang sarap tapusin kasi hanggang 32 eh. Okay lang ba sa inyo? Sige, sino magbabasa? 11 to 32. Amen po. Okay, sige, everybody listen. Sige na. Lucas 15 verse 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 14. Na maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. 15. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 16. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. 18. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. 19. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. 20. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. 21. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. 22. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. 23. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. 24. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Okay, dyan na lang 25. na. Okay na. Okay na po. Okay na. Amen. Nagdiwang. Amen. Magdiwang tayo ngayon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, happy birthday. Happy anniversary. Amen. Let's celebrate. May celebration na nagaganap. Grabe. May celebration na nagaganap. Grabe po, no? May celebration na nagaganap. Itong istoryang ito ay matagal na nating alam. Ako, matagal ko na, ilang beses ko na nabasa ito, narinig. Pero while reading this, talagang mararamdaman mo kung paano ang isang tatay ay mapagbigay at sa kabila ng mga bagay-bagay na nangyari dun sa bata, no? Makikita natin dito yung bunso, no? Grabe po, no? Pero tandaan po natin ang 1 John 4:19, minamahal niya tayo o we love him, we love him because he first loved us. Bago natin mahalin ng Diyos, mga kapatid, minahal niya na tayo. Katulad ng batang ito. Ano ang foul dun sa ginawa niya? Na hinihingi niya na yung mana niya. Do you have an idea, Beverly, Selena, Yolando, James? May idea kayo? Ano yung may masama ba doon? Hiningi niya na yung mana niya sa tatay niya? Hiningi niya yung kalayaan niya po. Oo, may masama ba doon? Opo, masama po yun sa mga normal na ano kasi hindi po patay yung tatay mo hinihingi. Tama. Grabe, no? Salbahe. Wrong decision, Pastor.
wrong decision. Yung nagmamadali na gusto niyang makamit na kaagad yung kayamanan na hindi niya naman alam kung paano gamitin. At saka ang Paul po doon, buhay pa eh. Buhay pa eh, no? Paul na Paul po yun, no? Matindi talaga, matindi, grabe nitong batang to. Kailangan talaga ma-revive, amen? But good news, tingnan natin, no? Tingnan natin yung galawan, no? Paano yung revival na ganap sa kanya. You know, mga kaibigan, no? Nasa piling na tayo ng Diyos, pero mas pinili nating lumayo sa kanya, no? Ang dami sa mga ganung pagkakataon, no? Gusto natin, nandun na tayo, nagparanas na ang Diyos sa atin, pero we still choose to be away with God, no? That's make us hopeless, no? Dying and harmful. Pag malayo ka talaga sa Diyos, unti-unti kang mauubos, unti-unti kang mamamatay, at yung buhay mo magiging harmful, no? Pero don't worry, God wants us to go back to Him. Amen? Gusto ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos ma-revive ka. Maranasan mong revival. Amen? Katulad ng batang ito. Grabe. Grabe. So, ano ba yung tatlong bagay, no? Na nagpapaalis o make us away from our first love, no? Nailudi, ang unang nagpapalayo sa atin. Kaya kailangan natin ng revival eh. Ang una nagpapalayo sa atin sa Diyos para mawala yung first love ay yung sarili. Ang tawag dyan sa kopya nyo, anong tawag? Yung number 1? Anong tawag? Nabasa nyo ba? Hello? Yung sa notes natin, Painful fruit po ba yun? Ay, painful, truth? hindi po, number 1. Ay, sorry. Yan po. Self-reliant po. Yes, yes. Kasi may notes tayo mga anak kung masusundan nyo, no? So, minabuti kong maglagay ng notes para you can share it to others, no? At nakita natin kung ano ba yung pinupunto, bakit we need to be revived, no? At ano ba ang nagpapaalis sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Na yan yung ating unang pag-ibig. Self-reliance. Pag sinabing self-reliance, ay, hello? Pag sinabing self-reliance, Pananangan sa sariling karunungan, Pastor? magaling ako. Yes. Kung hindi ako ng Bible study, kulang sila. Buti na lang nawala na siya. Ako kasi dapat magaling ako. Kaya ko. No? Kaya nga kung titingnan niyo sa verse 12 ng ating teksto, ang sabi dito ay sinabi sa kanya ng bunso, Ama, grabe no, ibigay na po ninyo sa akin. Hello? Sa akin. Pertaining sa sarili niya dahil gusto niya siya. Gusto niya ito. At nung ginusto niya to, ano nangyari? Binigay hindi. Hello? Binigay, grabe ang tatay. Salamat sa Panginoon. We thank God we have that Father in heaven. Sa kabila ng katigasan ng ulo natin. God is really very generous, you know. Binigay. You know, ang pakiramdam ng tatay for sure sa kwentong ito, hindi masaya eh. Hindi siya masaya, pero dahil mahal niya si Bunso. Yan ba gusto mo, Bunso? Yan ba gusto mo, Nanay Ludi? Yan ba gusto mo, Beverly? Sige, bibigay ko. Kahit alam. Ang tigas ng ulo, pinipilit eh. Pinipilit. Binigay. Nung binigay na sa kanya yung kayamanan, anong ginawa? Are you still there? Nasa iyo na ang kayamanan. Anong ginawa mo? Nilustay. Ang tawag diyan, pinagbili. Pinagbili.
Wow, paldo na tayo, Lindon. Pagbibili ko to, pre, para marami tayong pera. Ako ngayon ang bida dito. Saan mo gusto magpunta? Nung nandun na yung pera, nilustay, nagpunta sa malayo para walang makakita. Pero ang Diyos, ang banal na Espiritu, nakikita ka. Yung bunso pumunta sa malayo. Why? Bakit? Ba't sa malayo siya pupunta? Ang daming magsasaway sa kanya. Ikaw, ayaw mong masaway ka. Kasi nga, ikaw ang bida. Anong tawag doon? Bida ang saya. Sino ka? Jollibee. Jollibee, Jollibee. Pastor. See? Grabe po. Nagpunta sa malayo. Ayaw na makipag-fellowship. Hello? Ayaw nang umati ng church. Nagpunta sa malayo. Kasi bakit? Mapupuna. Mapupuna yung pagiging Jollibee niya. Self-reliance. Dependent, not to God, subalit sa kanyang sarili. Yan po yung isa, no, na nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig natin, sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Our first love. Self-reliance, no? Self-reliance. May pangalawa. Ano yung pangalawa? Ano po yung pangalawa? Sin. Po? Painful truth. Sin. Kasalanan. Pakibasa yung verse 13. Pakibasa ng verse 13. Amen. Ako na po. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilistay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Grabe. Bisyo. Ano bang bisyo mo? Pag ito'y labis, bisyo. Diba? At ang resulta, maghirap. Meron ba kayong kilalang nagbisyo na yumaman? Hello. Wala po. Ano sabi ng 14, anak? Sino nagbasa kanina? Si Lyndon ba yung nagbasa? Sino ba yung nagbasa? Amen Tuloy po. mo. 14. Ano sabi sa 14 na Lyndon? Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Ayun, naku, grabe. Grabe, hindi gusto ng tatay sa langit na tayo maghirap. Sa totoo lang po. But this bunso choose to be that way. Nagsimulang maghirap. May malungkot pang parte dito. Sige, tuloy mo nga, Lyndon, 15. Verse 15. Sabi po sa 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Grabe. Kaya yung lumalayo sa Diyos, nagiging baboy. Amen. Hello. Amen. Babuyan. Ito nagagawa talaga ng kasalanan. Grabe, no? Nung binabasa ko nga to, sabi ko, ang galing yun. Sabi ko, Lord, salamat sa revelation. Yung kasalanan, kaya maraming tao ang namasukan sa Saudi ba yun? Sa Taiwan, hindi ko alam. Sa Japan, kung saan. Pero sa Pilipinas, may asawa siya. Pagdating dun sa Japan, sa Saudi, Australia, kung saan man, maghahanap ng hello. Kapam, Pastor.
Anong Wala tawag walang doon? mahanap eh. Sa may mga walang asawa, pwedeng maghanap, mag-pray ka. No? Pero kung may asawa ka, maghanap ka ng papam. Anong tawag doon? Ano yung Papam. topic mo? Hindi, anong topic? Anong Baboy. surprise? Baboy. See? Nakuha niyo po. Grabe, nagtrabaho sa babuyan. Grabe, no? Nagtrabaho sa babuyan. May worse pa. Sige. 16. Maclindon. 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Anong kinakain niya? Kaning Bungang baboy. kahoy. Ang Kaning tawag doon, baboy. kaning baboy. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid, no? Ang sabi na. At dahil sa babuyan siya, dinadala ni Satanas. Nawawala na yung kanyang first love kay Jesus Christ. So, look at this scenario. Isang bata na maganda ang buhay, subalit nagmalaki, self-reliance, at nung pinagbigyan, mas lalong lumala, dumaloy ang kasalanan. Nagutom. Kaya nga kung meron kang ganitong karanasan, maggutom ka sa Diyos, lapit ka. Kung ngayon ay kinakausap ka ng Lord, balik ka sa first love mo, nire-revive ka niya. Hindi aksidente na nakaatin ka ngayong gabing to. Nire-revive ka ng Panginoon. Dahil gusto niya bumalik ka sa Kanya. Ayan po ang ginagawa ng kasalanan. Una, self-reliance, nagmamalaki. Porque ang ganda ng kotse niya. Huwag kang sasakay sa kotse ko, Nanay Ludi. Madudumihan. No? Ang kotse ko ay para sa pamilya lang. Ang kotse ko ay sinasabi ni Pastor, paggamit ko sa ministry, ay ang mahal-mahal ng hulog ko dyan. Ang ganda-ganda ng trabaho, kaya nakakapagbayad ako. Puro ako, self-reliance. Hindi niya nakita yung pabor ng Diyos. Na maski na pinagkatiwalaan siya ng tatay niya, hindi pa man namamatay, and yet hindi niya nakita yon. Ang nakita niya, sarili niya. Wow, ang dami ko ng pera. And eventually, dumaloy na yung kasalanan. Ang kasalanan talagang paghihirapin ka. Mararanasan mo yung kainin pati kanin baboy. Mararamdaman mo to. Eh pag nagpatuloy ka, no, hindi mo na mararamdaman. But God is talking to you right now. If you are experiencing this kind of situation, God is reminding you. God is talking to you right now. Hey, come back. Come back. At yung pangatlo na nagpapaalis o it make us away from the love of God. Sino yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Sino? Satanas. Satan. No? Minsan, no? Lahat binubuntong natin kay Satanas. Pero sa totoo lang, tayo ang pumipili. Kaya nga, ang inuna natin dyan ay self-reliance. Mahirap kalaban ng sarili. Ngayon, nakikinig ka ngayon, pero mamaya maninigarilyo ka. Wala naman na eh. Hindi man nakatingin si kapatid na Beverly eh. May kinakasama ka pala ngayon. Hindi mo siya asawa. Tapos i-blame mo kay Satanas. Kasi si Satanas eh. Hindi. Tuwang-tuwa lang siya sa ginagawa mo. Kasi na-adapt mo yung kanyang attitude nung siya ay tinawag na Lucifer. Amen? Do you understand? Naunawaan niyo ba yun? O alam niyo yung kwentong Lucifer?
Di ba? Maikling ano ba yung kwento ni Lucifer? Sino po mag-ano? Hello? Nawala na naman kayo. Si Lucifer ay hindi yung katabi mo. Bright morning star. Bida siya doon sa kalangitan. At dahil sabi niya, magaling ako. Magaling ako. Mga kapatid, ano sabi ng John 8:44? Pakibasa. Read please. John 8:44. John 8:44. Wait lang po. John 8:44. John 8:44. Ako na po. Sige po. Nasabi po dito sa John 8 verse 44, ang dyablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen po. Grabe po. No? It's very clear from John 8:44, mga kapatid. No? You know, lying, it's a spirit that comes from Satan, from devil himself. At pag bumanat na siya, ilalayo ka na niya sa first love mo. That's why you need to be revived. Amen? Ano man ang sitwasyon mo ngayon, you are more than conqueror. Amen? Amen? Hello? Amen. Ano yung tatlo, Nay Andrea, na nagpapaluyo sa atin, sa pag-ibig natin sa Panginoong Yesus? Kasalanan. Yung tatlo po. Self-reliant. Self-reliance. Reliance, Sin and Satan. sin, and Sin. Satan. At least aware ka na ngayon kasi may pangatlong puntos. Ang tawag nito ay gusto kong ma-revive yung pag-ibig ko sa Panginoon. Anong gagawin ko? Amen? Sa lahat kasi naman tayo dumadaan. No? Minsan nagugoyo tayo ni Satanas. Minsan yung sarili natin medyo ups. Kaya kailangan natin ma-revive every day. So ano yung unang gagawin natin? Number 1? Rely. Ano yan? Realization. Realization. You need to realize things. Ano sabi ng verse 17? Na Lindon? Sabi sa 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga adila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Yes. SF pag may time. Hello? Pag nag-iisip ka, ano ang gumagana? Hello? Utak, May Andrea. pastor. Ha? Utak, pastor. Utak. Utak. Pansinin nyo, di ba? Nakita niyo in relation sa agila. Amen? Mentally Amen. strong. Itong batang to, praise God. Yung bunsong to, no, sa kabila ng lahat, siya ay nagkaroon ng esep-esep. Kaya, Nanay Ludi, esep-esep. Di ba? Mag-esep-esep tayo. Ano na ba ang kalagayan natin ngayon?
Di porke maganda na ang mansion mo hindi ka na pwedeng tumapak sa lupa. Abay, mag-esep-esep ka. Itong batang to, sabi sa binasa na Clinton, napag-isip-isip niya. Grabe. Ngayong gabing ito, we need to realize. We need to realize. Oops, naku. Nasasaktan ko na yung aking kaibigan. Lord, hindi na ako nagbabasa ng Bible. We need to realize a lot of things. Realization. Amen? Amen. Verse 18, naklindon? Verse 18, sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ano ang magic word? Nagkasala po ako sa inyo. Hindi po. Ano ang magic word? Pag-amin, Pastor, na Nabasa nagkasala dyan, siya. nabasa. Ano po sabi dyan? Sa 18, ano sabi? Ano yung magic word dyan, Lindon? Babalik ako sa aking Amen. ama at sasabihin ko sa kanya. The word is babalik. Amen? Gusto mo bang ma-revive yung pag-ibig mo sa Lord? Balik ka. Amen? Na-realize mo, nag-esep-esep ka, balik ka. Utak pa rin yan. Sasamahan na ngayon yan ng action. Grabe. Di ba? Grabe ang Lord. Gusto niya na ma-realize natin yung sitwasyon natin sa buhay. Hello. Nandiyan pa ba kayo? Salamat sa Panginoon at tinuturuan niya tayo magkaroon ng isip. Bago ako magpatuloy, ano ba ang purpose? Bakit may utak ka? Walang maling sagot. Pero sumagot kayo. Sige, go. Para mag-isip, Pastor. Para maalala. Ano pa? Sa tingin niya bakit may utak ka? Go. Para malaman mo yung Para mga ma-realize, Pastor, ang katotohanan, ang tama at mali. Okay, wala na. Realization. So, ibig sabihin, yung hindi nakakapag-realize, walang utak. Amen. Para makapag-isip, Pastor. Paano yung hindi May nag-iisip? utak, kaso nga lang. Sige, wala nang ibang sagot? Ba't may utak ka? Yung hindi nag-iisip, pero may isip naman, di ginagamit, Pastor. Pag walang utak, bubo. Para manguna sa puso. Wala na po. Pag walang utak, sira ulo. Wala na, kasi wala naman siyang utak dahil sira ang ulo niya. O ano? Nasira yung ulo. Para makapag-desisyon. Yung hindi marunong magdesisyon, walang utak. Ganito mga kapatid, bakit ako may utak? Bakit si Beverly may utak? Alam niyo po bakit? Sabi niyo bakit? Pastor. Hello? Bakit, Pastor? Kasi po, para protectionan tayo. Okay? Hello? Amen. Para protectionan tayo. Ang galing po ng Diyos, no? Gumawa siya ng utak para protectionan tayo. Amen? Salamat sa Lord. Hallelujah. Kaya meron tong batang to, nagkaroon ng esep-esep. Ano gumana sa kanya? Utak. Kasi anong purpose ng utak? Para protectionan siya. Kaya bumalik siya. Grabe, praise God. Ayan po yung number 1. May naingay. Ayan, thank you. Wala na.
Pangalawa po, anong dapat gawin natin? Malapit na po tayo matapos. Number 2, ano po? Nandyan ho sa notes. Realignment. Realignment. Sino dito nagda-drive? Sabihin ako nagda-drive, marunong mag-drive. Sino dito? Wala? Walang marunong sa inyo mag-drive? Amen. Ayan. Ay, marami. Pag yung gulong mo, wala sa alignment, anong takbo mo? Gewang. Gewang Ano po? Gewang. Lindon, nung lasinggero ka noon, ano lakad mo? Suray. Gewang po. Gewang. Yung Kristiyano na malayo sa Lord, anong lakad? Gewang. Hindi lang gewang-gewang po, Pastor. Realignment. Grabe, no? Yung bunso, salamat sa nagkaroon siya ng realignment ng isip niya na bumalik sa tatay niya. Realignment po. No? Ito'y isang action of changing or restoring something. No? Realignment. And we need that today. Magpa-realign tayo para yung pag-ibig natin sa Panginoong Jesus ay patuloy na mag-anak. Amen? Wow. Sa realignment, kailangan baguhin ang isip. Amen? Sa realignment. Diba? Pagka nagpaayos ka ng kotse mo, realignment, para realign mo, diba? Aayusin, babaguhin, may something na gagawin. Magpa-realign tayo sa Panginoon. Sama-sama po tayo. Pangatlo po, ano pong dapat gawin? Rebuild or restore. Pero sabi dun sa realignment natin sa verse 20, at siya nagpasyang umuwi sa kanila. Realignment po yon, ha? Verse 20. At siya nagpasyang umuwi sa kanila. Grabe. Siya nagpasyang umuwi sa kanila. Grabe ang Panginoon. Binibigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon. Magpasyang umuwi. Balik tayo. At pangatlo po ay rebuild or restore. Alam niyo po, mga kaibigan, kung tayo'y marirevive, ibig sabihin, nire-rebuild tayo, nire-restore tayo ng Lord. Ang laki ng bahagi ng tatay. Ano ba dyan sabi sa 20? Lindon, pakibasa, verse 20. Amen. Sabi sa 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At Grabe. dahil sa matinding awa, Grabe. ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sino ang tumakbo? Yung tatay po. Grabe, no? Salamat sa ating tatay sa langit. Lagi siyang willing. Balik ka lang. I-rebuild ka niya. I-restore ka niya. Kailan? Araw-araw. Amen? Nawala ba ako? O si Pastor Eric? Si Pastor Huyat. Nawala si Kala ko yung Bluetooth ko na yung nagka-problema.